Ginapitan ng mga residente ang pinto ng isang gusali para hindi tangayin ang malakas na hangin. Sa gitna po yan ang pananalasa ng buhawi sa Pangasinan. 6 na bahay ang nasira. Nabuwal din ang mga puno na dumagan sa ilang bubong. Bukod sa pagkain, kailangan ng mga apektadong residente ng mga gamit sa pag-aayos ng mga nasira nilang bahay. Namigay na rin ng tulong ang lokal na pamahalaan. 4 pa ang hinahanap kasunod ng paglubog ng isang yate sa Italy. Umakyat naman sa 3 ang patay matapos ma-recover ang 2 pang bangkay. Kita sa CCTV ng pantalan ang paghagupit ng bagyo at ang unti-unting pagkawala ng ilaw mula sa yate. Sa 22 sakay ng yate, 15 ang nakaligtas. Patuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad na gumamit na rin ng underwater drone. Muling lalaban si world's number 3 pole vaulter at Pinoy Olympian EJ Obiena. Para yan sa Lausanne leg ng Diamond League. Bakas ng excitement ni EJ na nagpost sa Instagram with a caption, "We are back at it." Nakatakda niya makalaban doon ng ibang nakalaban niya sa Paris Olympics. Bago nito, ibinahagi ni EJ ang journey papuntang Switzerland, dala siyempre ang kanyang higanting pole. Dream come true para kay Dennis Trillo ang kanyang villain role sa Pulang Araw. At Jennifer Lopez naghain ng divorce sa kanyang asawang si Ben Affleck. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Jennifer is over again. Unang lumabas sa TMZ at kinumpirma sa iba't ibang US media outlet na diniborsyo ni Jennifer Lopez ang mister na si Ben Affleck. Ang singer-actress mismo ang naghain ng divorce papers sa korte sa Los Angeles nitong Martes. Sa ikalawang anibersaryo ng kasal nila sa Georgia. At ang nakalistang petsa ng paghihiwalay, April 26, 2024. Ayon sa ilang media report, walang prenup agreement ang dalawa. Wala pa silang pahayag partikular sa dahilan ng hiwalayan. Unang nagkarelasyon ang Jennifer noong 2002 at nakatakda ng magpakasal noon hanggang na-call off ang engagement noong January 2004. Muli silang nag-date noong 2021 at 2 beses nagpakasal noong 2022, kabilang ang engranding seremonya sa Georgia noong August 20. Parang nakaginto sa Olympics ang Eraserheads. Ang legendary OPM rock band na nabuo sa University of the Philippines, Diliman, binigyan ng Gawad Oblation Medal, ang pinakamataas na pagkilala ng kanilang alma mater. Sina Eli Buendia, Raymond Barasigan, Marcos Adoro at Buddy Zabala, proud sa parangal at nagpasalamat sa kanilang mga kaanak, guro at taga-suporta. Dumating na rin ang pinakamabagsik na karakter sa series na si Colonel Yuta Saito na ginagampanan ni Dennis Trillo. Hinoy ka! Banzai! Banzai! Kwento ng kapuso drama king, matagal niya nang inaasam ang papel na kontrabida. Maraming salamat at napunta sa akin tong role na to. Isa tong dream role para sa akin. Dahil sa Pulang Araw, mas ipinagmamalaki niya raw ang pagiging Pinoy. Mas natututunan ko na mas maging proud sa lahi natin, knowing kung ano yung mga pinagdaanan nila, mga pinaghirapan nila at sakripisyo. Yun siguro, alam mo yan, pag napanood mo to. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.